Magandang gabi po sa inyo lahat. Parang anniversary pa rin yung ambience, ano? May flower. Mayroon pa ring ano sa likod, ano? Malinis. Except ko kunti nga lang tayo ngayon, ano? Hindi tulad ng anniversary na hanggang doon tayo sa taas. Anyway, sa atin pong short devotions for our prayer meeting. So again, still ang ating pong emphasis is about Thanksgiving. At dili na po ako ng Panginoon sa isa sa kanyang mga salita dito sa Chronicles, First Chronicles. At na-relate ko yung sitwasyon nila if you read the context of First Chronicles 16, verse 8 or 7 to 36. Yung pasasalamat po nila nung the Ark of God was fixed, or it was safely lodged in the tent of David. So, at the same time, tayo po katatapos lang mag-celebrate ng ating anniversary. At nandun po yung kagalakan po natin. We call it also our Thanksgiving Day. So, pasasalamat. At basahin po natin before we go to these verses. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hanapin pong tagapagligtas. Kami nga po ay pong pangunahan. Habang kami nga, Panginoon, bilang iyong mga anak ay naglilingkod sa iyo, papatuloy sa iyo pong biyaya. At nawa, Panginoon, kami po pong patuloy pong magamit upang ang gawain nga, Panginoon, ang pagpapahayag ay patuloy pong magawa, Panginoon, dito po sa aming lugar at hindi lang po dito, maging sa ibang lugar, Panginoon, na magamit mo ang gawain dito sa Los Piñas Baptist Church. Sa gabing ito, Panginoon, samahan mo ako at ang salita mo, Panginoon, ang iyo pong patuloy na ipangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, pandalangin. Amen. So, basahin ko po at sundan nyo sa inyong mga Biblia. This is about 1 Chronicles chapter 16. I'll read starting from verse 7. Bible, it says here about David's songs of thanksgiving. Verse 7, then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord in the hand of Asaph and his brethren. Ano po ang sabi niya dito sa verse 8? Give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people, sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works, glory ye in his holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord in his strength, seek his face continually, remember his marvelous works that he hath done, his wonders in the judgment of his mouth. O ye seed of Israel, his servant, ye children of Jacob, his chosen one. He is the Lord our God, his judgment are in all the earth. Be covenant, the word which he commanded to 1,000 generations, even of the covenant which he made with Abraham in his oath unto Isaac, and hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, saying, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance, which we were but few, even a few, and strangers in it. And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people, he suffered no man to those them kings, reprove kings, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Sing unto the Lord, all the earth, show forth from day to day his salvation, declare his glory among the heathen, his marvelous works among all nations, for the great is the Lord, and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods, for all the gladness
are in his place. Give unto the Lord, ye kindred of people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before him. All the earth, the word also shall be stable, that it be not moved. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice, and let men say among nations, the Lord reigneth. Verse 32, let the sea roar, and the fullness thereof, let the fields rejoice in all that is therein. Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the Lord, because he cometh to judge the earth. Verse 34, O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. And say ye, save us, O God, for our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that it may give thanks to the holy name, and glory in thy praise. And last verse, verse 36, Blessed be the Lord God of Israel, forever and ever. And all the people said, Amen, and praise the Lord. So, tulad nga po ng namansin ko kanina, no, katatapos lang ng ating pasasalamat, yung pong ating anniversary celebrations. So, purihin po ang Panginoon dahil sa kabuuan, I think you can also say this, naging maayos yung ating anniversary, diba? And with that, I'd like to take this opportunity na mapasalamatan din po yung ang lahat o na lahat sa lahat of course ang Panginoon at tayo lahat na nagkasama-sama po upang kilusin ng Panginoon at maihanda po natin at naging maayos yung kabuuan po ng ating pong anniversary. At even nung paghahanda, sometimes pagka kami po kasi ay bahagi po nung committee na inassign po ng ating pastor para pangasiwaan itong ating pong anniversary. And not only as a committee but as one of your deacon dito po sa church, ang main objectives po namin, as always, as I instructed, yung mga leaders, mga fellowship, yung committee po na ating pong inassign, it really is just to glorify God. Diba? Wala po kasing kapalit doon na ano man kasing gawin po natin, kung yung ginagawa po natin hindi po talaga makapag-glorify sa Kanya is also parang baliwala. That's why I also said na gawin po natin yung lahat, everything in order. Yun. So, maging maayos, from the parking, from the yung pag-greet po natin sa kanila, even yung pag-arrange po natin. So, lahat po yun, and yung kabuuan, talagang tinitingnan po natin na everything must be in order and we don't have any purpose but just to glorify God. So, and sana po, as we celebrated po yung anniversary po natin, I hope that we also take time to reflect upon the goodness of God, yung kabutihan po na ginawa po sa atin ng Diyos. Of course, hindi lang po during anniversary, every day actually. Sa lahat ng oras ay kailangan po nating mapasalamatan siya, magbigay po ng papuri sa lahat po ng mga pagpapala na binibigay po niya sa atin. Dahil ang nais po ng Diyos sa atin, tayo po yung maging mga anak niya na marunong magpasalamat. Okay? Mapagpasalamat o tumanaw po ng utang na loob. Kaya nga sabi po sa ating text na binasa po, doon sa verse 8, ano po ba yung reminders? Napakaganda po nitong Psalm of David's na ito, David's Song of Thanksgiving. Ang sabi po niya doon sa verse 8, give thanks to the Lord. Make known His deeds among the people. Let the whole world know that what He has done. And in verse 11, if you will read verse 11, seek the Lord in His strength, seek His face continually,
think of the wonderful works He has done. So alalahanin po natin, ano ba yung magagandang ginawa ng Diyos sa atin? At napakarami, ano? Siguro, hindi tayo mauubusan, even the whole day, the whole night. Hindi po tayo mauubusan ng mga bagay na napakagandang ginawa po sa atin ng Diyos. But, bilang mga tao, sa pang-araw-araw pong buhay po natin, there is a tendency po talagang makalimot tayo. And siguro, sabi nga na iba, tao lang. The usual excuses na ginagamit po, ano? But, marami din po, ano? That people are become of, instead of parang magpuri po sila, nandun po yung kanilang, instead na magpuri o magpasalamat, yung pag-complain. Ayan, they're always complaining. At hindi po nila nakikita, no, kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Pero kung tatanungin ko po kayo, ano ba yung mga bagay na pwede po nating unang-una, no? For me, una-una pwede po natin ipagsalamat. For me, ang nasa isip ko as I study these verses, of course, yung kaligtasan na binigay po sa akin ng Panginoon and of course sa ating lahat, ano po? Because, of course, pasalamatan po natin yung buhay, but yung buhay po binigay sa atin, kung tayo po ay hindi nakakilala sa Panginoon, we're also, di ba, hindi po tayo magkakaroon po ng opportunity na magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So that's why, for me, una kong pinapasalamat ay yung kaligtasan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Of course, my family. Hindi lang po yung close family ko, but the family in the church. At nakakatuwa po na with all of us here, every Wednesday, tayo rin yung magkakasama. Every Sunday, and even sa mga gawain po, tayo rin yung nagkakasama. And that's our family. Hindi lang po yung close family po natin, of course, yung ating asawa, anak, at mga magulang na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Of course, yung creation na without the creation of God, of course, lahat po tayo wala. At yung provision po niya. And another thing na kailangan po natin ipasalamat, which yung po na ipinangako niya sa atin, yung sinasabi po ng Panginoon doon sa John chapter 14. Heaven. Okay. Yung po lang, we have all, kumbaga lahat po ng dapat ipasalamat na po natin dahil tayo po ay inahanda po ng Panginoon. Okay. Ibinagkaloob po niya sa atin yan. At sabi nga po niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I will come again and receive you in myself, that where I am, there ye may be also. So, amen. So, napakaganda po ng pangako niya sa atin. At yung pong lahat na pwede po nating ipasalamat sa Kanya. And so many things. Even the very air na nalalangha po natin, every time na mag-grabs tayo ng air, nandyan po siya. Pwede po nating ipasalamat. At every time na magigising din tayo sa umaga, ay salamat, Panginoon. Muli, di ba? We can serve, we can do our things na kailangan po nating gawin. At with all those things, madidevelop po sa atin yung magkaroon po tayo ng attitude na maging mapagpasalamat. Diba? Dahil po dyan. So, tayo po binibigyan ng Panginoon ng another day. Diba? Pagkagising na sa umaga, it's another day na ma-remember po natin yung mga ginawa po niya sa atin upang tayo nga po ay patuloy pong magpasalamat sa Kanya. And secondly po sa verse 9, so huwag niyo pong kalimutan, yung mga bagay po na ginawa po sa atin. And secondly, verse 9, sabi po niya dito, sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye all His wondrous works, tell everyone about His miracles. Also in verse 34 and 31, declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice, and let men say among the nations, the Lord reigneth. Tell all the nations that the Lord is King. So, aside from saying parang
talking to ourselves, kung ano yung ginawa po ng Panginoon, maipakita rin po natin sa iba. Kaya nagagalak nga po tayo noong sa anniversary natin, si Pastor mag-iimbisita ng 7 churches. Di ba? Although 6 lang yung dumating at tayo pala yung ikapito, pero nakikituwa po dahil naipakita po natin ano ba yung ginagawa ng Diyos sa atin. Di ba? And at the same time, na-bless tayo doon sa mga nakisaya sa atin. Di ba? Oh, they're 4 years old na kumakanta na maraming natuwa. Yung mga songs na nirender po nila. And of course, huwag natin kalimutan yung ating choir. Diba? So talagang naghirap sila. At yun po yung isang paraan na maipahayag po natin yung kabutihan ng Panginoon. Tell to others. At doon sa ginawa po natin, that's why nagsisikap tayo na sa lahat po ng preparations, sa lahat ng kabuuan po ng ating anniversary, ang instruction po tayo very clear lang, let's put everything in order so that people may, mapuri po nilang Panginoon sa ginagawa niya sa atin. To His na-bless tayo doon sa mga tao pong nakasama natin ng anniversary with our guest speaker. Of course, yung palaala niya po niya sa mga mensahe po niya. So, na-enjoy po natin, 15 years na hindi natin kita si Pastor Orlando Flor. Because he is one of our missionary before. So, matagal din yon. Pero, nakita po natin yung ministry niya. Nakita natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanya. And to all the people na nakasama po natin, talagang, yun po yung paraan, Maring ito yung isang paraan po na maipakita po natin, maipahayag po natin kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa ministry niya and to our ministry dito po sa Las Piñas Baptist Church. Bagamat hindi po natin naaalis, may mga tao kasi by nature na talagang nandun yung pagko-complain, as I've mentioned kanina, nandun yung kanilang hindi, kumbaga natural na yun Some of us can help but see negative side of everything. Even sa preparations po natin, as I have noticed, hindi lahat tayo ay agreed, on the things na ginagawa po natin. There are some people na talagang, maybe that is their nature. Let's just put it this way, Well, I'm not be talking to you here, because lahat naman tayo ay, I believe, na nagkakaisa. But by nature, may mga tao ho talagang ganun yung kanilang personality, na yung mga negative ang una-una nakikita nila, or maybe they are still living on their old nature. Yun po yung mga nila, hindi pa rin naaalis nila. Pero kung titinan po natin, it might be acceptable to us. Pero ano po ba ang sinasabi po sa atin ng Bible, Even the Apostle Paul in 2 Corinthians, in-expound po niya itong ang being in Christ, sabi po niya dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. It simply means that those who have become Christians, what? Becomes a new person. Diba? So yung old nature, dapat naisasantabi. So yung mga naturalista natin, di ba? So we become new. And they are not the same anymore, for the old life is gone, a new life has begun. It has been said, a thankful spirit is one of the key distinguishing mark of a Christian. That's why, instead of being para bang magiging kang all negatives, yung pasasalamat ang dapat na mayroon tayong ma-develop. Di ba? Instead of, bakit yan ang kulay mo? Hindi, yan ang gusto ko So, at least yung positive, be thankful because God gave us this. Diba? Sometimes yun po yung nakikita natin sa nature ng tao. Pero, the Apostle Paul or God said na, kung tayo po ay nasa Panginoon, everything has passed away. So, kailangan yung nature ng pasasalamat, yung natututunan natin, di ba? Instead of complaining, but yung maging thankfulness po yung natututunan po natin upang makakipakita po natin
Na talaga po tayo ay apart from this world at tayo po ay kaiba. Di ba? Doon sa mga hindi pa ho nakakakilala sa Panginoon. So if we are to see people saved, we must tell people of His goodness. So lahat po yun, kaya yung way of celebrating po, na magkaroon po tayo, as I mentioned kanina, yung Thanksgiving na ginawa po ni David, na-relate ko doon sa Thanksgiving na ginawa natin, di ba? Dahil sayang-saya sila nung yung the Ark of God was fixed. It was safely lodged doon sa kanila pong tent ni David. At nandun po yung kanyang pasasalamat. The same way with us. Sabi ko, nataon ako doon after nung anniversary. So, I had just reflected, parang binabalikan ko lang po, paano nagpasalamat sila David, o the people of God, nung na-fix po nila yung the Ark of God. At nandun po yung kanyang paalaala sa mga tao. The same way with us. So sana hindi po tayo nanatili lang doon sa concentration po natin doon sa anniversary, but alalahanin po natin bakit tayo nagkakaroon po ng Thanksgiving. Di ba? Dahil sa kabutihan po niya. Di ba? Alalahanin po yun at ipakita po natin din sa iba. Kumbaga tayo po ay maging living testimony to others, to those people na inimbita po natin, sana walang na-offend sa atin as they greeted them, di ba? As we lead them do sa mga chairs, di ba? Paano ho ba natin binigyan ng food? But I just want to to commend yung atin pong committee doon sa distribution natin sa food. For the first time, kasi maganda po yung naging strategy nila, In 5 minutes, less than 5 minutes, tapos yung distribution ng pagkain. Hindi pa nakakababa si pastor dito, hindi pa natatapos yung announcement, nandyan na yung mga nagsiserve, and then less than 5 minutes, lahat halos may pagkain na. Except yung ayaw pang kumain na nagsiserve, But those yung mga guests po natin, sabi ko, okay. So, siguro hindi rin sila nainip, di ba? Sometimes, sa isa pong okasyon na experience natin, wedding, o ano mga okasyon, isa sa pinaka mga masabi po nating sad experience, yung natatagalan ka doon sa pila. Ang tagal naman, gutom na ako. Some are hindi nakakatiis, umuwi, kumakain na sa labas, di ba? Pero sa atin ho, na-notice ko, walang nakatayo na hindi ho muna nakakuha ng pagkain. So, purihin po ang Panginoon sa naging cooperation po ng bawat isa, doon sa systematic na plan po na ginawa po nila dahil naging maayos. Okay, so at yung po mga bagay na yan, as I go back, parang nag-reflect lang po tayo kung ano yung ginagawa niya nasa atin bilang kanyang mga anak, and as we move on, huwag po natin kalimutan. Okay? Magkaroon po tayo ng pusong makapagpasalamat at gayon din po sa paggawa po, kung magpatuloy po tayo dyan, yung mga tao po na maaaring hindi pa nakakakilala sa Kanya ay pwede po nating maakit or ma-convince about the salvation na ating pong ipinapangaral sa kanila. We must be a living testimony. Maging patutuo po tayong buhay sa bawat isa. Kaya napakasarap po, sabi ko, timing yung aking slot na after the anniversary, and dinala ako ng Panginoon dito sa talatang ito. How they praise God, and paano po pinalalahanin ni David, ni Haring David, yung people of God, or the Israelites, kung paano po tayo maging tunay na makapagpasalamat. And thirdly po, yan verse 23 and 24, sinasabi po dito ng text po natin, Sing unto the Lord all the earth, show forth from day to day His salvation, declare His glory among the heathen, His marvelous work among all nations. Give, verse 29, give unto the Lord the glory due unto His name. Okay? Bring an offering and come before Him, worship the Lord in the beauty of holiness, or simply give the Lord the glory He deserves. So, huwag po natin kalimutan, di ba? Papurihan po natin ang Panginoon at showing God's glory, not only doon sa sarili po natin, kundi even to other people na
nakaka-witness po sa atin. Di ba? At napakaganda po ng paalalan sa atin ng verse 20. Give unto the Lord the glory due unto His name. So, sana po makapagpatuloy pa rin po yung ganong ministry sa atin, that whenever we have these occasions at naghahanda po tayo, at first mahirap di ba? Parang ano ba yung, ang dami na namang gagawin Some people are somewhat nagkukumplain, ang laki na naman ang gastos, sabi niya gano'n. Pero hindi din nakikita po yan, that yung kabutihan po niya, mapakalaki pa, kumpara doon sa expect. Nararapat lang po na ibigay po natin, ano ba yung Diyos sa Panginoon? Even to though yung ibigay po natin ang lahat sa Kanya, dahil nararapat lang po yon. Ang sabi nga po, napakadali hong magsalita, di ba? Kaya yan, di ba? But ang pinakamahalaga po ay kung ano po yung sinasabi po natin ay nakikita rin sa atin. Di ba? Yung walk the walk. Ika nga, hindi lang talk the talk. Sinasabi po natin, kailangan nating ipakita. Diba? So yun po yung isang mahalaga, na kailangan hindi nating makalimutan to show up God in our lives, must speak to others through our action of thankful living. So, paano ba natin mapakita yun, By being, sabi ko nga, living testimony to His greatness. Dahil sabi nga po doon sa verse 25, also in our text, for great is the Lord, and greatly to be praised, He also is to be feared above all gods. So the basis of us showing His glory to others is declaring God's what? Character. Diba? Showing God's character and attributes through the way we live our life for Him. So maipakita po natin yung character po ng Diyos. So para po, yun po, makapagbigay po tayo ng puri at tayo po ay giving testimony sa ibang tao. So yun po yung sabi nga po dito, sa Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Ano po yung pagka gumawa tayo ng bagay, ay hindi lang po tayo yung napapasalamatan. At kung alam kay isang mananampalataya, talaga napakabuti ng ginagawa ng Diyos sa taong ito. Diba? So, hindi lang po tayo yung napapasalamatan, but napupuri po ng even yung mga hindi mananampalataya yung Diyos. Dahil sa pinakikita po natin, tayo po yung nagiging living testimony. So, we are to be living a thankful life that others can see the glory of God in us. And lastly, doon sa verse 8, let's go back to verse 8, kasi sabi po doon, give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. And verse 29, give unto the Lord the glory due unto His name, bring an offering and come before Him, worship the Lord in the beauty of holiness. And 34, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. If you'll notice these three verses, ano yung magkakaparehas? Give thanks unto the Lord. Always, inulit-ulit lang po doon sa verse na yun. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Yun po yung talagang pinapaalala sa atin na tayo patuloy pong magpasalamat. Dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng so much to be thankful. No po? But part of the living a thankful life is giving back to God what is what? What is due to Him. So we can do by giving of ourselves first and foremost, yung pong spend time with Him, giving ourselves in worship or contribute. Yan, isa po yun. At titinan ko nga po yung kabuuan nung ating anniversary. Paano i-relate natin yung mga verses na ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin sa atin? And pinapalalahanan po tayo ni David, ni Haring David. Even to yung reminders po niya with these people at the time, is the same reminders na kailangan po natin even up to this time. Because naniniwala po tayo na ang salita po ng Diyos ay buhay. Sana wag po nating makalimutan.
sana po maging inspirasyon po sa atin na whenever we have that big celebration, and there are some celebrations at marami pang darating, pastor's thinking of a golden anniversary ahead, diba? He is thinking of having at least 50 missionaries. So paano tayo magiging kakaroon kung tayo mismo ay hindi magiging mapagpasalamat sa Kanya? Hindi ibabalik niya sa atin yun. Hindi niya ibabalik sa atin yun. No? Sana nandun po yung kasayahan po natin at maging po tayong available to be a vessel for whatever God's needs. So kahit maliliit pong bagay yun Diba? Hindi naman tinitinan Diyos yung laki but it's the heart. Diba? Yung willingness po natin. Kahit ito ba'y mag-result sa, of course, gusto ko lang pong i-share, we're not getting any younger being men of church, Kami ni Brother Danny, Brother Perry, mas bata-bata sa amin, kaya inahayaan ko magbuhat si Brother Gerald. Kasi sabi ko, malaki-laki naman yung katawan mo, But of course, sana yung mga younger generation din, nakikita rin po natin, although hindi ko masisisi, bakit po? I was trying to evaluate, Dahil kami, Brother Perry, Brother Danny, Brother Gerald, hindi masyado, pero nakikita ko po yung good attitude, nakita ko po sa kanya, being, po yun ang tawag ito, laking syudad yan hindi po laking probinsya. But kami tatlo po kakaiba kasi came from the province. Iba po yung training namin Bata pa lang kami. Talagang kami, kumbaga, sanay na doon Kaya yung mga bagay pong yan, pag nakita namin, hindi ka na magdadalawang isip, talagang nandyan kami. Because familiar kami doon But I cannot blame yung mga younger generation because iba ho yung kinagisngan nila. Maybe you will notice that even sa mga anak nyo, di ba? Hindi yun yung kanilang nakasanayan Pero may mga tao pong kahit hindi po, I really thank God, we have men here, like Brother Gerald. Si Mr. Dalagan po, kahit matagal na yan, tuwing may okasyon po tayo, hindi po yan papalya na hindi tatawag sa akin. Ano po yung sinasabi niya? Brother Willie, sorry Dahil nandun po yung puso niya na tumulong. Kaya lang hindi talaga kaya So sana nga po, at years, mahaba pang panahon, pero sana yung mga younger generation natin, nakikita rin po nila yung importance, yung mga bagay pong kailangan po natin sa ministry. Not all people, I believe, can do the things na kaya pong gawin ng isang tao, pero you can contribute in any way na pwede pong magamit. Di ba? So, kasi of course, hindi nga tayo dapat nagko-complain Kasi sabi ko nga, hindi tayo makapag-complain. Gawin natin dahil alam ko, yung iba, hindi nila talaga, they're not maybe used to that. So, sino ba yung may sanay doon? So, ganun lang ang aking thinking. But of course, hindi nga tayo nagiging, of course, tumatanda tayo, may mga bagay na hindi na natin kaya. We have to admit that. Diba? Kasi dati nakakabuhat tayo kahit yung mga binubuhat ng mga age 20, 17. Pero ngayon, masasabi ko, my flesh, my spirit is willing, pero sumasakit yung likod Diba? So, ano mang gawin nyo po, talagang hindi mo pwedeng gawin. So, at nagpapasalamat sa Panginoon because of that kind of spirit that we have. At sana po yun, magamit din, Magamit ito and as inspiration, ng mga younger generation. Ano ba yung talagang pwede nating ma-contribute sa gawain po ng Panginoon? Hindi lang po dahil magaling tayo sa piano, magaling tayo sa computer. Pero ang ministry po ng Diyos ay hindi lang piano Di ba? Nandyan yung walis O, di ba? Ministry din yun Nandyan yung martilyo, kailangan mo rin paminsan-minsan yan. So, malaki po yung ministry para yung magpatuloy po yan at sana makita po sa atin. And papasalamat ako dito sa 1 Chronicle chapter 16. Muli, it gives me an inspiration na ma-reflect po yung ginawa kabutihan ng Panginoon and at the same time, makapagpatuloy tayo. And sa pamagitan po nung binibigay po niya ay mas
lumago o maging successful po yung ministry at maging tapat po tayo sa hanggang sa mulik po niyang pagbabalik. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyo pong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal sa mga pagpapala at biyaya na pong ipinagkalob sa amin, lubatagit sa kaligtasan, sa buhay na ipong pinagkalob, at continue to lead us. At pangunahan niyo nga po, Panginoon, as we ministered, Panginoon, sa iyo pong mga anak, at gayon din po, kami patuloy po na makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat.